Yan, okay. Then, once na na-input natin yung basic tag ng HTML, okay, nandiyan yung HTML, open and closing tag, and yung head, okay, and yung title mismo, no? Okay. Yan yung example lang, class, no? Okay, ngayon, ang gagawin natin, yung mismong table, i-declare natin class na naka-center. Okay. Then, after natin mag-indicate na naka-center yung table, okay, declare tayo ng table. Kasi nga, table yung gagawin natin eh. Kailangan din natin ng closing tag nito. Ang table. Okay. Ngayon, dito sa part na to, okay, gagamit tayo ng header. Okay, which is th, yun yung i-declare natin. Okay, then declare natin as January. Okay. And closing tag, which is th, no? Okay, then after nun, once na na-declare natin yung table header, okay, pwede na tayo mag-declare din nung Monday to Saturday. Pero syempre class, no, once na nag-declare tayo nito, okay, ng Monday to Sunday, iyan natin ng TR, okay, table row, para ma-separate lang itong area ng table header ng January. Pero class, gagamitan natin yan mamaya ng columns pa, no? Papakita muna natin yung scenario muna, no? Ano yung difference kapag iyan lang yung dineclare mong tag? Monday, Tuesday, and Wednesday. Okay, then, open, ano tayo ulit, no? Paste ulit tayo nung another tag para mabilis lang. Hindi na tayo mag-verify. Okay, then, Saturday. Yan, okay. Then, yan na natin class ng closing tag ng CR. Small letter lang ng CR. Okay. Tapos, check natin kung ano yung magiging output. Ilagay natin table okay, 2021 .html. Okay. Then, anong gagawin natin? Tingnan natin yung output. Ano siya? Ito. Okay. Ngayon, makikita natin class, yung border natin, wala pa siyang yung naka-declare, no? Kung gaano kakapal yun. Okay. Ngayon, papakita natin dito sa area to, no? Okay. Declare natin as yung table border natin. Okay. Hindi natin ang border. Declare tayo ng ganito.
Tapos, kung gaano kakapal yung border. Kaya, declare natin ng 1. Tapos, yung column span, okay, column span, okay, i-declare natin ng 7. Okay, para saan yung 7 na yun? Yun yung boxes ng border nyo. Okay? Kaya kung halimbawa, dito sa part na to is 6 lang na days lang siya. Okay? Ano, 6 lang din yung ano niya, yung parang sizes nung column mo. Okay? Kaya save lang natin. Ganyan yung magiging scenario. Kaya kung halimbawa lang, no, kung dito sa part na to, gawin natin 6 to, ano yung mangyayari? Okay. Yun. Nawalan, kinulang siya doon sa taas. Kaya dapat, bilang mo yung boxes mo, yung table. Para tama yung maging output niya. Okay, kaya gawin natin 7 yan. Okay, tapos, once na na-create mo na yung second row natin, yan, okay na, final na natin yan, no? Okay, ika-copy paste mo lang to, yung part na yan. Para hindi ka na mag-retype. Kasi, same lang naman yung tag eh, no? Yan, kung sa January class, Friday yung number 1 natin. Okay? Ngayon, instead of TH yung gagamitin mo, okay, TD na, table data na. Tapos, ang gagawin mo dito, i-erase mo lang, i-empty mo lang yung okay, para madali, burahin ko yung ito. Yan, ito na lang gagawin ko para mas madali. Yan, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ibig sabihin, yung January natin, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bali dalawa lang yung may laman na TD. Okay, dyan na tayo mag-input ng 1. Okay, tapos space ulit natin, indicate natin yung 2. Yan. Okay, then, anong gagawin natin? Save lang. Okay, then, refresh lang natin. Ito na yung magiging scenario. Okay? Kaya, ano susunod natin gagawin? Okay, copy-paste again yung ating tag. Okay? Itong particular area na yon. Okay, another row na naman yung i-declare mo. Kaya dito sa part na to, okay, mag-input na tayo nung karugtong nung days, no? Kaya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sir, may ask po ako, sir. Okay. Yung sa numbering po, sir, pwede pong center po siya o kahit sa gilid o tsaka sa... Pwede po bang gitna or gilid din? Pwede naman. I-declare mo yung style sheet. Pero doon sa natin, siyempre, okay lang kahit hindi na. Hindi naman need. Ang importante dito is, alam mo pa, declare ng table. Okay, sir. Thank you po. Again, lagyan natin 10. Okay, 11. Magtama isa ng delete. Okay. Medyo bumaba na yung ating matagal lang mag-retype, no? Pero madali lang naman. Guide mo naman siya. Guide.
And syempre, i-upload ko din to sa ating channel. Kasi nga, yung mga modular, ano naman sila, makasunod naman. And yung mga absent, yun din. Yan. Okay, 23 na, no? Okay. Then, lagyan na natin yung another tag. Okay, 24, 95, hanggang 31 yung ating no? January. Doble, no? Ayan. Then 30 to. Okay, ngayon, ang tanong doon, yung last row. Okay, kung last row to, which is 31 yung last digit natin. Okay, no need na yung ibang yung table data natin. Okay, then save lang natin to. Okay, ang technique dito class, no, by row nyo siya gawin para makita nyo yung output. Okay, ngayon, ang tanong doon, yung second task natin, lalagyan mo yung holiday. Okay, for example, yung number 1, naka-declare siya as holiday. Okay, lalagyan mo siya ng phone color. And syempre, saan ka mag-indicate ng phone color, no? Okay, dito sa part ng number 1. Okay, kaya indicate tayo ng phone color, okay, equals, and kung anong kulay na i-indicate nyo. For example, ang dineclare ko lang is yung red, okay, na declaration ng phone color. Okay, kaya save ko lang siya, save ko lang. And i-refresh ko lang. Ayun, nag-red na yung tag niya. Okay, number 1. Okay. And yung hyperlink, okay, after ng table. Okay, diyan tayo gagamit ng pre and closing tag ng pre, no? Okay, kung remember niyo yung previous lesson natin, okay, kung ano naka-indicate sa notepad nyo, yun yung susundan ni pre-formatted, no? Kaya dito sa part na to, declare tayo ng href. Okay, although, syempre, hindi pa magpo-function dahil nga kulang pa yung dineclare natin na notepad. Okay? Kaya, for example, February to. Okay, that HTML. Okay? Okay, then, copy-paste lang natin para sa mismong content. Okay? Then, copyin mo lang to para doon sa href. Okay, tab ko lang. Okay, then, declare ko as March. Kaya sa isang file, no, siguro magko-consume lang naman kayo dito mga 20 minutes, no. Pero once na done mo yung coding, okay, ano na yan, kumbaga edited na lang. April. Okay, declare natin to as May. Okay, tab. Press lang natin yung tab, no? Okay, June.
Okay, then another tab for the July. Nasusundan? Yes po. Yes, sir. Thank you for the response. Okay, then July, August. Okay, then August, September. Nung mag-download sa computer nila, pagkagalit ka ba ito? Okay, then October. Okay, then the last month is November. May December pa pala. Yan, okay. Then, try nating i-save. Then, tingnan natin yung output. Okay, yan na, no? Okay. Once na, ano na lang to class, no? Adjustment na lang for yung alignment. Okay, alignment netong months. Based do sa example, okay, in-indicate ko din yung year, no? Kaya for example, January 2021, then February 2021 din, yung karugtong ng month. Okay? Then, once na kinilik to, yan dapat, done din yung ano, yung table mismo, no? Okay? Kaya, usually class, pag ganyan ginagawa, no, ang technique, okay, sinasave as lang yan ng another 5. Sir, bali sir, 11 po lahat, sir? Yes. Or 12? 11. Okay, sir. Yan, February. Okay, then, save nyo lang. Okay, then, once na kinilik yung February, okay, make sure tama yung tag na in-indicate nyo. Although yung file natin is table February calendar 2021. It means babaguhin mo pa yung mismong code, no? Or either close mo yung sample mo, okay? For example, itong part na to, close ko yan, and alisin ko yung calendar 2021. Okay, remain ko lang dyan plus yung February. Okay, then pag kinilik yan, automatic dapat mag-a-appear yan. Okay, open natin yung source code nitong dineclare natin, no? Okay, bali, ino-open with lang natin kay Notepad. Okay, check lang natin yung yan. Yung mismong code. Yan, nagbago naman siya class, pero hindi ko binago yung etong part na to. Yan, kaya kung isipin nyo, parang same lang yung naging output, no? Pero syempre kailangan i-edit mo pa yun.
Ayan, declare natin itong February. Ito yung example natin, January. Then, click yung February. Ayun na. No? Okay, then edit nyo na lang yung date. Okay?